una sa lahat, umiwas sa kasalubong na motor ang tricycle na ito sa Cebu City nang biglang mahulog ang batang pasahero nito. Nagulungan pa ang bata matapos bumagsak sa kalsada. Ang sinapit ng biktima at iba pang detalye sa balitang yan, ihahatid namin maya-maya lang. Live mula sa himpilan ng News 5. Simulan na ang balitaan dito sa Frontline Pilipinas. Magandang gabi Pilipinas, ika-26 na araw ng Marso taong 2024. Kasamang buong pwersa ng News 5, narito na mga frontline na balita. Mga tauhan ng BFAR at marine biologists halos lipa rin sa pananaboy ng helicopter ng China malapit sa Pag-asa Island. Mas matinding epekto ng El Nino sa bansa mararanasan sa mga susunod na buwan. Mga nakalaylay at bulbul na kable sa mga poste sa San Jose del Monte, Bulacan, pinagtatanggal dahil takaw disgrasya. Ilang bus driver sa PTEX tumakas nang malamang may drug testing. 20 milyong pisong halaga ng drogang itinago sa mga pakete ng protein supplement, bistado sa Pasay. 17 kabilang isang graduating student at mag-ina patay sa nagliyab na van sa North Cotabato. Lolo patay matapos sapakin ng kanyang apo sa Maynila. Habang sa Cebu City, isa namang ama ang nakapatay sa kanyang anak. At sa showbiz, cast ng hit series na Senior High muling magsasama-sama para sa High Street. Mga bagong karakter, kilalanin. Nag-iisang anak at mag-ina. Kabilang sila sa 17 namatay matapos matrap sa loob ng nasunog na van sa Antipas, North Cotabato. Bago nagliyab, nasalpok at nakaladkad pa ng truck ang van. Sa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Ay, kaloy kayo. Silinte, sunog. Nilamon ng apoy ang dump truck na yan sa Antipas, North Cotabato. Nakasalpukan nito ang nagliyab ding van kung saan natrap ang 17 namatay, kabilang si Kimberly. Labis ang hinagpis ng kanyang OFW na inang si Cherry Ann, lalo't graduating nursing student pa naman ang nag-iisa niyang anak. Mahal na mahal ko siya. Lahat ng pagsisikap ko para sa kanya. Mag-ingat siya sa paglalakad niya. Naglahong parang bula ang pangarap nilang sumunod sa abroad si Kimberly para magkasama na silang mag-ina. Natupok din ng trahedya ang kinabukasan ni Nanay Shirley at kanyang 5 taong gulang na anak na si Coco. Papunta sana sila sa mall sa Kidapawan City para bumili ng sapatos para sa graduation ni Coco sa susunod na buwan. Pero pareho rin silang nasawi. Tanging si Rosario Reyes lamang ang nakaligtas sa nasunog na van. Tumilapon siya nang makasalpukan ng sinasakyan nila ang dump truck. Kasalukuyang nagpapagaling pa sa ospital si Reyes. Base sa investigasyon, nawalan umano ng preno ang dump truck na may kargang buhangin hanggang sa mabundol at makaladkad ng 50 metro ang pampasaherong van. Nagsorry naman ng truck driver sa pamilya ng mga namatay. Maharap siya sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple homicide, physical injury, and damage to property. Sa mga pamilya na aking nabangga, humihingi lang sana ako ng paumanhin. Kasi hindi ko talaga sinasadya ang pangyayari. Wala naman talagang driver na sasadyaing i-disgrasya ang sasakyan. Kanina, nakuha na ng pamilya lahat ng bangkay na nasa punerarya. Binigyan din sila ng cash assistance mula sa lokal na pamahalaan at sa DSWD. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Bistadong 20 milyong pisong drogang itinago sa pakete ng mga protein supplement sa Pasay. Git naman ng lalaking tatanggap sana ng parcel, napagutusan lang siya. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuen. Idiniklara bilang protein supplement ang parcel na ito na ipinadala sa Central Mail Exchange Philpo sa Pasay. Galing ito sa Vancouver, Canada. Pero nang buksan, tumambad ang nasa 3 kilo ng hinihinalang sabon na nagkakahalaga ng 20 milyong piso. Nabisto ang droga nang duman sa x-ray at ipaamoy sa canine dog ang parcel. Ikaw ay may karapatang manahimik
Anumang sasabihin mo ay pwedeng gamitin laban sa'yo. Agad namang inaresto ang tatanggap sana ng package na kinilalang si Muhammad Bagatao. Gumamit ng ibang pagkakakilanlan si Bagatao at nagpresenta pa ng mga peking ID ng i-claim ang parcel. Ayon naman kay Bagatao, inutusan lang siya ng isang kakilala na pick upin ang parcel kapalit ang 10,000 piso. Napapayag lang daw siya dahil kailangan niya ng pera. Sinamahan pa raw siya ng nasabing kakilala papunta sa Central Mail Exchange Field Post at bigla na lang daw nawala. Sabi niya sa akin, o yan, kunin mo na yan doon. Sabi ko, ano ba to? Sabi niya, sir, food supplement daw. Nung binuksan, sir, hindi naman ako umalis kasi hindi ko naman alam na droga talaga, sir. Dadalhin sa detention facility ng Philippine Drug Enforcement Agency sa Quezon City si Bagatao na maharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Mahigit 70 milyong pisong halaga ng marijuana ang nasabat sa operasyon kontra droga sa Tuba, Benguet. Sa Quezon City naman, arestado ang magkapatid at kanilang biyanan na ginawa raw family business ang pagtutulak ng droga. Nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Arestado ang magkapatid na lalaki at babae na ito sa buy-bust operation sa Barangay Batasan Hills sa Quezon City. 2 linggo silang isinailalim sa surveillance bago ikinasahang operasyon. Si alias Boss, yung pinaka-subject namin, siya yung humahawak. O ibig sabihin, nasa kanya yung item. Siya yung nagbibitaw sa area nila, siya yung nagbibigay sa mga parokyano. Ang partisipasyon naman ng kapatid niya, siya naman yung kumukontak sa source. Dawit din sa pagtutulak ang biyanan ng magkapatid. Siya raw ang naghahanap at kumukuha ng mga customer. Nakuha sa kanila ang nasa 20 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 136,000 pesos. Todo tanggi naman ang mga inarestong suspect. Wala po nakuha sa droga. Bigla lang po nagulat na lang ako, nandun sila. Pinakuha ba droga sir? Wala po. Pero habang nag-iimbentaryo ang mga pulis, isang babae pang isinama sa mga inaresto. Nang sitahin ng mga pulis, nag-amok pa ang babae. Yung isang suspect naman, wala siyang kinalaman sa illegal na droga. Kaya namin siya kinasuhan ng obstruction of justice dahil during inventory namin, kumukuha siya ng picture ng inventory namin. Giit ng babae, karapatan niyang kumuha ng litrato. Nang makausap ng News 5, iginiit ng babae na nadala lang siya ng kalasingan at wala siyang kinalaman sa 3 suspect. Naharap sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang mga tulak. Habang ang babae nag-amok, posibleng ireklamo ng obstruction of justice. Dead on the spot ang lalaking ito matapos pagbabarilin sa Gasangan Street sa Baseco Compound sa Maynila. Madaling araw kanina nang huling makitang buhay ang biktima. Naglalakad ito kasama ang 3 iba pa nang bigla siyang barilin ng isa sa kanyang kasama. Ayon dun sa investigasyon na ginawa namin, ito ay involving sa drugs. No? Hindi nakapag-remit itong biktima natin. Kaya binaril nitong suspect natin. Sa follow-up operation, 2 ang naaresto. Kinumpirma ng isa sa mga suspect na 11 nga sa droga ang ugat ng pagpatay. Hindi ko po masyadong masasagot yan kasi po may problema po talaga dyan yung isa po namin kasamang nahuli. Pero pinag-ugatan nyo is drugs? Opo. Pinaghahanap pa rin ng mga pulis ang mismong bumaril sa biktima. Nabisto ang plantasyon ng marijuana sa Tuba, Benguet. Mula Cannon Road, 3 oras naglakad ang mga pulis at mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency para maabot ang matarik at liblib na lugar na ito sa Barangay Camp 6. Dito inabutan ang sako-sakong pinatuyong dahon ng marijuana na papalo sa 600 kilo. Aabot sa 72 million pesos ang halaga nito. Ayon sa Tuba Police, isang tipster ang nagtimbring sa marijuana plantation. Inaalam pa kung sinong nasa likod ng nabistong illegal na droga. Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talete, News 5. 2 panibagong forest fires ang sumiklab sa Benguet sa tindi ng apoy. Umabot na ito sa kalsada. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Grabe. Tubig, wala kayong tubig lahat. Nagliliyab ang gubat sa bahaging ito sa Bocod, Benguet kagabi sa tindi ng apoy na umabot na sa kalsada, delikado nang makadaan ng mga motorista. Mabilis na kumalat ang apoy kung saan nasa kabilang bahagi lang ng nasusunog na gubat ang mga pwesto ng tindahan. Hanggang sa mga oras na ito, patuloy pa rin ang pag-apula ng mga bumbero sa forest fire. Sa litrato namang ito nakuha ng isang netizen pasado 12:00 ng tanghali kahapon, makikita ang makapal na usok sa kabundukan na sakop ng Barangay Camp 4, Tuba, Benguet.
Sa kapal ng usok, pahirapan ang paglapit ng mga bumbero na nagdulot ng zero visibility. Hindi po natin siya ma-access sa sobrang tarik po noong kung saan po yung sunog. Baka madisgrasya po yung ating mga kasamahan. Dahil tagkita naman po na yung area is yung mountainous area na yun ay very ravinous. So we do not advise na lumapit, ma'am, na pumunta doon. Halos 20 ektarya na ng kabundukan ang apektado ng forest fire. Patuloy pa ring inaapula ang sunog. Sa unang quarter ng taong 2024, 10 kaso na ng forest fire ang naitala sa Tuba. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Hindi lang mga pasahero ang pumupuno sa Ninoy Aquino International Airport ngayong Semana Santa. Marami ring tao sa paligid ng NAIA para lang maghintay at mangontrata ng mga pasahero. At live mula sa NAIA, nasa frontline ng balitang yan, si Shaila Francisco. Shaila, gaano na karami ang mga biyahero dyan ngayong Martes Santo? Cheryl, kumpara kahapon, mas maluwag ang traffic, mas kaunti ang pasahero sa departure area. Pero kung titingnan mo itong arrival hall ng NAIA Terminal 3, mas abala ang airport. Bukod kasi sa mga babiyahe papunta sa probinsya at ibang bansa, maraming balikbayan magpapalipas dito ng Semana Santa. Mas nakakatawa sa NAIA yung pamilya sumasaluhan sa kanila. Imbes na maleta, puro balikbayan box ang dala ng OFW na si Andres Castillo na umuwi ngayong araw sa Pilipinas mula Canada. Hanggang 3 buwan daw ang bakasyon niya, kaya puro damit daw ang dala niya. Ay kami, old-fashioned pa, kaya baka nagtatanong kayo, ganito pa rin. It's easy to find, tumakita sa conveyor. It's old-fashioned ba? Dahil ito, hindi napipisa. Ito kasi 25 kilos na lang, 23 kilos na lang eh. So if you use the maleta, mabigat. Samantalang ito, box magaan. Kahapon umabot sa 124,000 pasahero ang lumabas at dumating sa mga terminal ng NAIA. Mas kaunti yan kumpara nung linggo. Ayon sa pamunuan ng NAIA, karaniwang bumababa ang bilang ng pasahero sa Lunes at Martes Santo. Sa Miyerkules Santo pa raw ang bugso ng mga pasahero, lalo't ito ang huling pasok sa trabaho bago ang Holy Week break. Ang dagsa ng mga biyahero sa airport, dinagdagan pa ng mga pamilya o grupo-grupong nagsusundo. Nauna nang nakiusap ang DOTR na kung pwede, huwag masyadong marami ang sumusundo o naghahatid sa airport para iwas siksikan. Bagay na mahirap pigilan para sa magbabarkada ni Nueva Ecija na full force para sa kaibigang galing Dubai. Friendship lang po. Friendship goals. Bakit niyo po in-welcome sila? Oo, kasi miss na miss namin siya. Siyempre, excited kang makita agad. Iba naman ang pananaw ng OFW na si Mabel Rivera. Okay lang po, kasi gastos din pag madaming pupunta. Ang Manila International Airport Authority plano ng alisin pagkatapos ng Semana Santa ang lahat ng upuan sa arrival hall ng Terminal 3. Tinatambayan lang daw kasi ang mga upuan ng ibang naghihintay at ibang nangongoloro o yung mga nangongontrata ng sasakyan sa pasahero. Dinudumihan pa raw ang mga upuan. Merong talagang dinidikitan ng mga chewing gum eh. Pag nag-ikot ako, yan lagi ang parang pahirap sa ating housekeeping. Kasi if you can imagine, hindi naman siya parang yung matatanggal mo lang ng scraping, no? So talagang extra effort din yan. Ang isang private company nakipag-partner na rin sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA para magbigay ng 50% discount sa mga OFW na babiyahe papunta at palabas ng airport. Ito ay para masolusyonan din ang dami ng tao sa airport at maiwasan na ang pagsundo ng ilang kaanak sa airport. Iwas scam din daw ito sa mga kolorum at nagpapatong ng malaki sa pasahe. Maraming salamat, Shaila Francisco. Halos mapuno na mga biyahe pa probinsya sa mga terminal ng bus sa EDSA Cubao. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualdes. Mula sa mga terminal hanggang sa loob ng bus,
Isa-isa itong ininspeksyon at inikot ng mga opisyal ng MMDA, partikular ang mga nakaistasyon sa EDSA Cubao. Pati mga driver at konduktor ng bus, isinailalim lahat sa random drug testing ng PIDEA. Kapag nagpositibo sila, hindi raw papayagang bumiyahe. Mabuti na lamang, walang nagpositibo. Isa rin sa tinututukan ng mga otoridad ay ang paglipano ng mga kolorum na sasakyan. May babala naman ng MMDA sa mga sasakay dito. Kung na-aksidente, wala tayong kasiguruhan na may sasagot na insurance sa kanila. So, yung liability ng extraordinary diligence ng public vehicle ay baka hindi ma-avail o hindi natin ma-charge sila ng extraordinary diligence kasi hindi naman sila legitimate operators. Sinuri naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang mga dokumentong dala-dapat ng mga bumabiyahing bus. Tinitignan ho natin sa hanay ho ng LTFRB na meron ho silang valid na franchise at tama po yung rota na kanilang pagsisilbihan. Kasama ho kasi dyan yung tinatawag nating passenger insurance. So mapoprotektahan ho natin ang ating mga pasahero kapag ho valid ang franchise, valid ho yung kanilang passenger insurance. Kasabay nito, papayagan na rin simula mamayang alas 10 ng gabi ang provincial buses na dumaan sa EDSA. Malaking tulong do ito sa mas mabilis na pagbiyahe ng mga bus. Kapag do kasi umiikot sa Mindanao Toll Plaza ang mga bus panorte, inaabot ng 1 hanggang 2 oras. Pero dahil dito, magiging 30 hanggang 40 minuto na lamang ang biyahe kapag diretsyo na sila sa Balintawak Toll Plaza. At least mabilis po nating mahakot yung volume ng pasahero o hindi man bumaba yung pila ng pasahero sa mga terminal. Sa ngayon, normal pa rin ang dami ng mga pasahero sa mga bus terminal sa Cubao na aabot ng 1 hanggang 2,000. Pero posible raw dumoble ito bukas ng hapon hanggang Huwebes ng umaga. Binabantayan din ng mga bus operators ang bigat ng mga bagayeng bitbit ng mga pasahero. Hanggang 14,000 kilos lang kasi ang weight capacity ng isang bus. May libre namang 25 kilos sa kada pasahero pero naniningil na sila ng 70 hanggang 100 pesos para sa mga dagdag pang bagahe. Wala namang problema sa pamilya ni Shervette ang magbayad sa kahon-kahong mga damit na bitbit nila pampasalubong. Ngayon lang daw kasi ulit sila makakabiyahe pa Bulinaw, Pangasinan mula na magkapandemya. Kahit magkano, basta madala lang po namin lahat ng dala namin. Kasi sayang naman po pag may iwan yan eh. Para po sa mga kamag-anak eh. Ang PNP Highway Patrol Group naman magbabantay din sa mga bus terminal. Pero mas pagtutuunan daw nila ng pansin ang EDSA bus lane. Wala naman accepted na porky holiday, pwede kang dumaan sa bus lane. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Halos fully booked na ang mga hotel sa Baguio City kasabay ng unti-unting pagdagsa ng mga turista sa City of Pines. Nag-inspeksyon na rin sa mga bus terminal doon para matiyak ang ligtas na biyahe ngayong Semana Santa. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Isa-isang sinuri ang mga gulong, ilaw, salamin at papeles ng bawat bus sa mga terminal sa Baguio. Nag-inspeksyon ang mga tauhan ng Land Transportation Office at Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB sa mga terminal para matiyak ang ligtas na biyahe ng mga pasahero. Siniguro rin ang kondisyon ng mga bus driver at plano silang isailalim sa drug testing. Pag hindi kondisyon ang ating mga sasakyan like itong mga bus, possible kasi hindi lang sila yung maagrabyado dyan, pati mga ibang bayahero din, mga kasalubong, mga kasunod. So, kailangan talaga kondisyon ang ating mga bus bago magbiyahe. Ang ginawang inspeksyon, ikinatuwa ng mga pasahero na maagang bumiyahe para makaiwas sa siksikan. Sa ngayon, maluwag pa ang pila sa mga bus terminal sa City of Pines. Pero nakikitang dadagsain ito sa Huwebes at Biyernes Santo. Paalala naman sa mga motorista, bago bumiyahe, huwag kalimutan ang blow bagets. Siguraduhin na check ang battery, lights, oil, water, brake at air, pati gas, engine, tire at self o sarili. Samantala, abala na sa paglilinis sa mga hotel staff sa Baguio lalo't halos fully booked ng mga accommodation. Katunayan, nasa 80% hanggang 100% ng occupancy rate ng mga hotel sa lungsod sa mga araw ng Huwebes Santo at Biyernes Santo. Para sa mga naghahanap pa ng matutuluyan, pwedeng subukan ng mga transient house sa lungsod. Pagdating sa seguridad, nagpakalat na ng mga tauhan ng Baguio City Police Office.
Paalala naman sa mga motorista, ipatutupad pa rin ang number coding sa lungsod ngayong Semana Santa. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Pinagtatanggal ang mga nakalaylay at buhol-buhol na kable sa San Jose del Monte, Bulacan. Yan ay para iwas disgrasya ngayong Semana Santa. Nasa Frontline ng balitang yan si JC Cosico. Karaniwang puntahan ng mga namamanata tuwing Semana Santa ang Our Lady of Lourdes Grotto Shrine sa San Jose del Monte City, Bulacan. May ilang maaga nang nagbisita iglesia para iwas na sa traffic. Sina Minette, dumayo pa mula Masantol, Pampanga para sa taunang panata. Para iwas traffic na rin, tapos iwas sa maraming tao. Para maramdaman namin yung tunay na presensya ng Panginoon. Bukod sa pagdarasal sa Stations of the Cross, dinarayo rin dito ang tubig sa bukal na pinaniniwala ang milagroso at nakapagpapagaling ng mga sakit. May bit-bit pang bote sina Marivic na dumayo pa mula Surigao City. Sana yung iniinom naming tubig na mapagaling yung mga sakit namin. Nasa 10,000 hanggang 20,000 namamanata ang inaasahang pupunta rito araw-araw ngayong Holy Week. Bilang paghahanda sa dagsa ng mga deboto ngayong Holy Week, lalo na sa Huwebes Santo, pinunterya ng wire clearing operation ng Meralco ang mga nakalaylay at buhol-buhol na kable ng telecommunication company sa mga poste. Partikular sa Governor Fortunato Halili Road na daan patungo sa grotto. Ito'y para iwas disgrasya sa mga namamanata. Ang tendency, nagta-traffic talaga dito. Gusto naman namin na i-prevent yung not only yung traffic, kung hindi yung mga instances na there are emergencies. Paliwanag ng Meralco, pag sobrang dami kasi ng mga kable, pwedeng bumagsak ang mga poste. Gaya na lang ng nangyari sa Binondo, Maynila noong August 2023. Mabababa na sila at pwedeng masabitan ng mga truck. Talagang delikado po yon dahil pag nasabitan yung isang telco wire, halos 2-3 poste ang matutumba. Pwedeng mabagsakan yung ating mga bystanders o yung mga ibang naglalakad sa kalsada. Nagpaalala rin ang Meralco sa publiko na maging masinop sa inyong mga bahay, lalo na roon sa mga magbabakasyon na out of town o country. Dapat ayusin ang mga kable ng kuryente at ilagay ito sa mga lugar na hindi mababasa. Siguruhin ding walang maiiwan na kasaksak na appliances pag-aalis para iwas aberya. Wala ka kasing control wala ka dun sa bahay So pag nag-spark o meron kang internal electrical problem, tapos nakasaksak yung appliance, maaaring ma-damage. At medyo mabigat-bigat pa dyan, maaaring magkasunog. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Sa ibang balita, bumili na ng 3 milyong karagdagang bakuna ang Department of Health kontra sa kumakalat na pertussis o whooping cough. Babala kasi ng mga eksperto, mas nakamamatay ang sakit kapag tumama sa mga sanggol. Nasa Frontline ng balitang yan, si Laila Pangilinan. Nababahala ang Department of Health at iba pang eksperto sa dumaraming kaso ng pertussis o whooping cough, partikular sa mga bata. 453 cases na ang kaso nito sa buong bansa, habang 35 na ang nasawi. It's really mostly kids. Wala akong nare-recall na sinabi na adults Sa ngayon, Quezon City at Iloilo City pa lang ang nagdeklara ng outbreak dahil sa pertussis. Pero ayon sa Department of Health, 10 rehiyon pa ang nakitaan nila ng mabilis na pagtaas ng kaso. Matatanda ang kalimitang carrier o nagdadala ng virus na nagdudulot ng pertussis. Pero lumabas sa pag-aaral ng Centers for Disease Control and Prevention o CDC sa Amerika na mga sanggol ang madaling mahawa dahil sa binubuga nilang bakterya mula sa simpleng pag-ubo o pagbahing. Naipapasa raw ito kapag kinakarga, niyayakap o hinahalik-halikan ang mga bata. They will be exposing those mga unvaccinated children sa bahay kasi talagang sa bahay ang hawaan yan. Ayon pa kay Dr. Ron Chin Solante, infectious disease expert at presidente ng Philippine College of Physicians, mas delikado ang pertussis sa mga bata dahil hindi kaya ng murang katawan nila ang komplikasyon sa baga. Pag tumatagal ang pertussis, mas lumulubha at mas magiging madalas ang ubo. Minsan, ito yung mga cause na bakit malagutan ng hininga yung mga bata dahil nga sa tuloy-tuloy ang pag-ubo. Meron kasabay na ng pneumonia, no? Kaya mataas ang komplikasyon nito doon sa mga sanggol, yung mga less than 1-year-old. Ayon naman sa DOH, kayang-kayang pigilan ang pagkalat ng pertussis, basta ugaliin ang pagsusuot ng face mask.
Yung punto sa mga bata, totoo yun, mahirap talagang ipag-face mask ang mga bata, lalo na yung mga younger than 5 years old. Pero tayong nakapaligid sa kanila, we can actually wear the masks ourselves para maprotektahan sila. Bukod sa face mask, isa pang epektibong pangontra ang bakuna. Minamadali na raw ng DOH ang pagbili ng 3 milyong dose ng karagdagang pentavalent vaccines, ang 5-in-1 bakuna na pangontra sa pertussis at iba pang sakit gaya ng diphtheria, hepatitis B, tetanus at iba pa. Target yan i-deliver sa Pilipinas bago mag-Hunyo. Pero habang wala pa, titipirin muna ng DOH ang 64,000 doses na hawak nila na ipapamahagi sa mga lugar na tumataas ang pertussis cases. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Halos hindi pa rin sa sobrang lakas ng hangin ng mga tauhan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nang itaboy sila ng helicopter ng China malapit sa Pag-asa Island. Ang pangaras na yan nasa pool sa video. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Malapitang tumapat ang helicopter na yan ng Chinese Navy sa grupo ng mga marine biologists at mga tauhan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa Sandy Cay 3 o Sandbar malapit sa Pag-asa Island. Noong umpisa, kinakaya pa ng mga kababayan natin ang lakas ng hangin mula sa helicopter. Pero maya-maya, lalong lumapit ang helicopter ng Chinese Navy kaya napaupo at napahiga na ang team ng BFAR. Tinatayang nasa 50 feet lang ang taas ng nilipad ng helicopter ng Chinese Navy. Pati nga ang kamera, makikitang natalsikan na ng tubig. Maririnig din sa video na tila sinisita ng mga tauhan ng BFAR ang helicopter pero hindi ito tumigil. 10 minuto silang hinaras. Sa lakas ng hangin, napakapit sa kahit anong pwedeng kapitan ang ating mga kababayan. Ang ilan nga napatakbo pabalik sa rubber boat. Dahil lubhang delikado ang ginagawang yan ng Chinese Navy, napilitang umatras ang BFAR. Bumalik sila sa sheltered port sa Pag-asa Island. Nasugatan ang ilang scientist, crew ng BFAR at miyembro ng media. Naudlot ang misyon nilang suriin ang marine biodiversity ng Sandy Cay 3 at maging sa kalapit na Sandy Cay 4. Una na nilang sinuri ang Sandy Cay 1 at 2 noong Huwebes. Dito nakita ng mga eksperto na unti-unti na ngang namamatay ang likas na yaman sa paligid ng Pag-asa Island. Kinumpirma rin ng mga marine scientists na hindi natural na species sa lugar ang mga durog na coral sa sandbar. Senyales na posible ngang tinambak lang doon ang mga durog na corals na nakuhanan noon pang Setyembre. Nangyari ang pananaboy ng helicopter ng Chinese Navy sa BFAR nitong Sabado. Sa araw ding yan, binobomba ng tubig ng mga barko ng China Coast Guard ang resupply boat ng Pilipinas na Onaiza May 4. Kasunod ng mga pangaharas ng China, pinatawag na at pinagpapaliwanag ng Department of Foreign Affairs ang kinatawan ng Chinese Embassy. Naghain na rin ng hiwalay na protesta ang Philippine Embassy sa Chinese Foreign Ministry sa Beijing. Dito naman sa Maynila, nagprotesta rin ang Chinese Embassy at muling giniit na teritoryo ng China ang Spratlys at Ayungin Shoal. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Susunod, epekto ng El Nino patuloy na mararamdaman hanggang Abril ayon sa Pag-asa. Higit 3 milyong plastic cards para sa driver's license pinayagan ng ma-deliver sa LTO. At Daniel Padilla, ibinahagi ang birthday greeting niya sa ex na si Catherine Bernardo. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Namatay ang isang lolo sa Maynila matapos umanong pagsusuntukin ng sarili niyang apo. Sa Cebu City naman, nabaril ng isang ama ang sarili niyang anak. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa.
Sa kulungan ang bagsak ng padre de pamilya na ito matapos mapatay ang sarili niyang anak sa barangay Lahug sa Cebu City. Base sa investigasyon, una muna nagtalo ang asawa ng sospek at kanilang anak. Nagalit daw ang anak nang utusan siya ng kanyang ina na patayin ang ilaw ng kanyang kwarto para makatipid sa kuryente. Nagbitaw daw ng masasakit na salita ang biktima sa kanyang ina. Hindi naman ito nagustuhan ng sospek kaya pinagalitan ang anak. Pero imbis na makinig, kumuha raw ng kahoy ang biktima at tinampas sa leeg ng kanyang ama. Dito na nabaril ng ama ang kanyang anak sa ulo. Dead on the spot ang biktima. Sinubukan naming kunin ng panig ang sospek pero hindi pa siya makapagsalita dahil sa pinsala sa lalamunan, bunsod ng pagkakapalo ng biktima. Nananatili sa Mabolo Police Station ang amang sospek. Bagamat wala na raw planong magsampa ng reklamo ang kanyang pamilya. Wala ng buhay ang 81 taong gulang na lalaking ito nang abutan ng kanyang mga kaanak sa isang ospital sa San Andres, Maynila kagabi. Ang itinuturong nakapatay sa kanya ang 27 anyos niyang lalaking apo. Ayon sa ina ng sospek na anak rin ng biktima, una muna sila nagtalo ng kanyang asawa dahil sa pera. Namagitan naman ang kanyang ama. Nakikita ng tatay ko, umiiyak ako. Tapos itong gabing to, si tatay, nakainom na, nalasing na si tatay. Ginawa tatay ko, pinagmumura asawa ko. Ayon sa mga opisyal ng barangay, nakita naman ng sospek ang pakikipagtalo ng kanyang ama sa kanyang lolo. Kaya pinagsusuntok niya ang biktima hanggang sa mapatay. Yung narinig ko doon na sinuntok daw yun nung remark. Tapos na natumba, nabagok. Tapos sinuntok pa daw ng sinuntok. Iba naman ang alam ng ina ng sospek. Narinig niya na anak kong bagong gising. Minumura ang tatay, lumabas. Sabi, sinuntok. Pero ang alam ko, tinulak. Nadala pa ang lolo sa ospital pero namatay din kalaunan. Patuloy pang pinaghahanap ang tumakas na sospek. Panawagan naman ng kanyang ina. Kung nasaan ka, sumuko ka lang. Gawin mo yung dapat mong gawin. Tatay ko yan, lolo mo yung ginawa mo. Umuwi ka, sumuko ka lang, parang awa mo na. Nagbabalita mula sa frontline, John Arua, News 5. Personal na binisita ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner ang 3 tauhan ng Philippine Navy na nasugatan sa pambobomba ng tubig ng China Coast Guard. Nakakonfine ang 3 sa loob ng AFP Western Command Headquarters sa Puerto Princesa, Palawan. Ang isa sa kanila nagtamo ng 5 tahi sa ulo matapos tumilapon ng direktang tamaan ng water cannon. Dahil sa katapangan at dedikasyon sa serbisyo na ipinakita ng 3, binigyan sila ng medalya ni Browner. Git niya, ito na ang pinakamatindi at pinaka-agresibong kilos ng China laban sa mga Pilipino. Pero hindi masabi ng AFP kung sinadya ng China na punteriyahin ang mga tao sa loob ng resupply ship sa ginawa nilang pambobomba ng tubig. Gayunman, hindi raw nito matitinag ang Pilipinas dahil tuloy pa rin ang pagsasagawa natin ng resupply mission sa Ayungin Shoal. Ginit naman ng Department of Foreign Affairs na hindi na mababago ang 2016 Arbitral Award na nagpapawalang bisa sa 9-dash line ng China sa South China Sea. Ayon kay Foreign Secretary Enrique Manalo, kailangang irespeto ng China ang karapatan ng Pilipinas sa mga teritoryong pasok sa ating Exclusive Economic Zone o EEZ. Dahil naayon ito sa nilalaman ng United Nations Convention on the Law of the Seas o UNCLOS. Matagal nang sinabi ng China na illegal at hindi nila kinikilalang arbitral award na naipanalo ng Pilipinas. Kaya hinamon din sila kahapon ni Defense Secretary Gibo Teodoro na magsampa rin ng kaso sa Arbitral Tribunal. Pero git ni Manalo, final decision na ang desisyon ng Permanent Court at kinikilala ito ng international community. We had messages of support from over 20 countries, governments, who clearly stated the importance of adhering to international law. So we are fully supported in that respect. Sa gitna ng tensyon, tiyempo naman ang pagbisita ng US Congressional Delegation sa palasyo kanina. Nag-courtesy call sila kay Pangulong Bongbong Marcos. Nagpayag din sila ng pagkabahala sa pagiging mas agresibo ng China. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga on a high na showbiz update ngayong Martes. Kasado na ang much-awaited sequel ng hit kapatid Dreamscape series na Senior High.
Sa High Street, magbabalik ang mga minahal na karakter ng Northford High na ginampanan nina Andrea Brillantes, J.K. Labajo, Elijah Canlas, Cyril Manabat, Zayjan Haranilia at marami pang iba. May mga bagong aabangan din tulad nina AC Bonifacio, Harvey Bautista at Ralph De Leon. May ilan pang batikang artista tulad nina Romnick Sarmienta at our very own Good Morning Kapatid host, Dimples Romana. Inaasahang next month na rorolyo ang production ng show. Ito pa nga, spotted na magkasama ang mag-ex na sina Itbulaga host Miles Ocampo at senior high star Elijah Canlas. Sa isang larawang ibinahagi ng kaibigan nilang direktor na si Peter Sen Vargas, looking extra cozy sina Miles at Elijah. Magkayakap ang dalawa habang todo ngiti pa. Bago po nito, una na rin silang nagkitang magkasama sa birthday ni Maine Mendoza. Last week lang nang umamin si Miles na inaayos nga nila ulit ni Elijah ang kanilang relasyon matapos maghiwalay noong nakaraang taon. Eto pa, punta naman tayo sa isa pang mag-ex. Si Daniel Padilla may pa-happy birthday sa kanyang ex na si Catherine Bernardo. Pagpatak ng hating gabi, nag-post si Daniel ng isang graphic image nilang dalawa ni Catherine with matching Nihongo message pa yan na Happy Birthday to You. Bago po nito, muling nagkasama sina Kath at DJ sa kasal ni Zanjo Marudo at Ria Atayde. November last year, nang unang magulantang ang lahat sa anunsyo ng kanilang hiwalayan. Susunod, abogado ni Arnie Teves may patutsada sa spokesperson ng Department of Justice. Bata sa Palawan patay dahil sa jellyfish. Ang heat index o init na ramdam ng tao papalo raw sa 50 degrees Celsius. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Sa ang ilang bus driver sa isinagawang random drug testing sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. At live mula sa PTEX, nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Brian, ilan at bakit daw tumakas sa mga driver na ito? Cheryl, 4 ang bus driver na hindi na mahagilap nung isasalang na sila sa drug testing ng Land Transportation Office itong Lunes. Well, tingin ng pamunuan ng terminal, kinabahan ng 4 na bus driver na baka magpositibo sila sa pagsusuri. Abay, kasi naman, ito'y matapos may magpositibong 2 iba pang driver sa illegal na droga nung araw na yon. Naghahanda na si Mang Alberto na imaneho ang kanyang bus papuntang Pio Duran sa Albay. Hinihintay niya na lang ang random drug test na isinasagawa lalo kapag peak season sa mga terminal. Ano ko naman pa-drug test kasi para patunayan ko na hindi ako magamit. Kung wala ka namang hindi ka man gagamit, bakit ka tatakas? Si Mang Roger naman na 7 taon ng bus driver, panatag na hindi siya magpopositibo sa drug test. Kahit araw-araw pa. Para sa amin naman yun sa sarili namin yun eh. Para sa aming trabaho. Hindi tulad ni Mang Alberto at Mang Roger na handa na sa drug testing, may 4 na driver na tumakas. Ayon sa pamunuan ng PTEX, biglang naglahong parang bula ang mga driver na ito nang isasalang na sila sa drug test. Hawak na nga raw ng mga tauhan ng LTO ang lisensya ng mga tumakas na driver. Pagka sa tingin nila sila ay hindi papasa, so umiiwas sila talaga, no. Which is nakakalungkot, 'di ba? Kasi dapat maunawaan nila yung pag-take ng mga substance hindi lamang peligroso para sa mga pasahero nila, but for them personally. Hindi na pinangalanan ang mga tumakas na bus driver pero pinaghahanap na sila ngayon. Kung hindi sisipot, masususpinde ang kanilang lisensya sa loob ng 1 taon. 2 driver naman ang nagpositibo sa iligal na droga. Kinumpiska na ang kanilang mga lisensya. Dagdag din ng PTEX, random pa rin ang mga isasagawang drug testing.
kaya walang lusot ang sinumang balak tumakas dito. And tendency, if you announce this, umiiwas yung mga tsuper, lalong-lalo na yung medyo kinakabahan na magpo-positibo sila. Sa mga pasahero namang pupunta sa PTEX, bawal pa rin magdala ng armas, matutulis na bagay, paputok at anumang gamit na pwedeng pagmulan ng apoy. May mga pulis at K9 units na nag-iikot para inspeksyonin ang mga bitbit ng mga pasahero. Sa huling tala ng PTEX, aabot na sa mahigit 103,000 ang mga pasahero sa terminal ngayong araw. Tulad ng ibang mga terminal, bukas pa nakikitang daragsa ang mga pasahero dito sa PTEX. Pinaghahandaan na rin ng terminal ang buhos ng mga pasahero pagsapit ng Sabado de Gloria hanggang Lunes. Tinitiyak naman ng PTEX na may sapat na biyahe para sa mga pasahero dito. Balik sa inyo. Maraming salamat, Brian Basa. Para bigyang daan ang pagunita ng Semana Santa, half-day lang ang pasok sa mga ahensya ng gobyerno bukas Holy Wednesday. Sa Memorandum Circular No. 45 na Malacanang, nakasad na hanggang alas 12 lang ng tanghali ang trabaho sa government offices bukas. Yan ay para maagang makabiyahe ang mga kawani ng gobyerno pauwi sa kani-kanilang probinsya. Pinaubayan naman ng palasyo sa mga pribadong kumpanya kung magsususpende rin ng pasok bukas. Samantala, suspendido ang pagpapatupad ng expanded number coding scheme sa Metro Manila simula rin bukas hanggang Biyernes, March 29. Tuloy na ang pagpapadeliver ng higit 3 milyong plastic cards para sa driver's license. Yan ay matapos magdesisyon ang Court of Appeals na alisin ang preliminary injunction na inilabas ng Quezon City Regional Trial Court Branch 215. Nag-ugat ito sa umano'y maanumalyang proseso ng bidding para sa plastic cards noong nakaraang taon. Kasunod nito, agad nagpadala ng 1 milyong plastic cards ang nanalong bidder na Banner Plastic Card Incorporated sa Land Transportation Office. Sa ngayon, nasa 4.1 million ang backlog ng LTO sa plastic cards. Target nila itong makumpleto bago matapos ang taon. Kasunod nito, inilabas na ng LTO ang schedule kung kailan pwedeng magpa-renew at kunin ang card ng mga nag-expire na ang lisensya. Para sa kumpletong detalye, bisitahin ang official social media pages ng LTO. So mga kapatid, nagpakita ng excitement at handa na ang Pilipinas maging solo host ng FIVB Volleyball Men's World Championships 2025. I-welcome ng bansa ang 32 na pinakamauhusay na men's volleyball teams, over 600 na delegation at libo-libong fans sa parating na torneo. We will make them feel at home right at our home, sabi ni Philippine National Volleyball Federation President Ramon Suzara. Kasama niya sa press conference si PNVF Chairman Emeritus Alan Peter Cayetano at Signal TV President and CEO Ms. Jane Basas. Host, broadcaster at main sponsor ang PLDT at Signal at ang magiging official moniker nila sa parating na World Championships ay i-announce soon ng PNVF. Sa football naman, naghahanap ng malaking upset ang Philippine men's football team sa laban nila kontra Iraq sa 2026 FIFA World Cup qualifiers mamaya. Nagpakita ng kumpiyansa si Philippines head coach Tom St. Fiet sa koponan at kaya daw natin makasungkit ng panalo. Nag-hope din si coach na manalo ng kahit 1 puntos or may milagrong maganap at manalo by 3 points mamaya. It's not always easy to compete with one of the strongest in the region, but you never know, sabi niya. Mas mataas din ang paniniwala ni coach sa koponan lalo at lalaro sila sa harapan ng Pinoy fans. At kwentuhang NBA naman tayo mga kapatid, panalo ang Sacramento Kings kontra Philadelphia 76ers 108-96. As usual, nagpakita ng complete game si Domantas Sabonis na nagtala ng 11 points, 13 rebounds and 10 assists. Gumawa din siya ng history dahil siya na ngayon ang may longest streak ng double-double since nag-merge ang NBA at ABA noong 1977. Si Luka Doncic naman kumamada ng 29 points para buhatin ang Mavs kontra ang Utah Jazz. Natapos din ng may 13 assists at 12 rebounds si Doncic habang nag-ambag ng 27 points si Kyrie Irving. At dinomina ng Denver Nuggets ang Memphis Grizzlies 128-103. Nagtala si Nikola Jokic ng 29 points, 11 rebounds and 8 assists. At umakyat pa ang kalamangan nila ng as much as 28 points sa gitna ng third quarter. Okay, ang alis mga kapatid, sports pa tayo mamaya. Susunod, epekto ng mas matindi pang El Nino mararanasan daw sa Abril.
Bata sa Palawan patay dahil sa jellyfish. At tulay sa Baltimore sa Amerika, gumuho matapos masalpok ng barko. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Report ng Bureau of Immigration ng dalawang lalaking Japanese national na umano'y membro ng Luffy Gang, ang grupong sangkot sa mga bayolenteng krimen sa Japan. Ayon sa BI, nasa listahan ng mga pugante ng Japanese government sina Sugano Kazushi at Shemodo Saito. Dagdag pa ng ahensya, may nakabimbing arrest warrant sa dalawa mula sa korte ng Tokyo dahil parte rin sila ng isang telecom fraud group. 2019 na magsimula magtago ang dalawang pugante sa Pilipinas. Nitong Pebrero, unang pinadeport ng Pilipinas ang mastermind ng Luffy Gang na si Yuki Watanabe. Humiling ng ceasefire ang United Nations Security Council sa tumitinding tensyon ng Israel at militanteng grupong Hamas. 14 na council members ang bumotong pabor sa resolusyong tigil putukan. Hiniling din nilang palayain ang mga hostage. Sa kabila niyan, nag-abstain naman ang Amerika o hindi sila bumoto sa resolusyon. Ikinagalit naman yan ng Israel. Git ng Israel, ang desisyon ng Amerika ay malinaw na pag-atras sa una nitong pagsusulong ng ceasefire kung mapapalaya na ang mga hostage ng Hamas. Paliwanag naman ng Amerika, nag-abstain sila dahil di sila sumasang-ayon sa kabuuan ng resolusyon. Wala raw kasi sa resolusyon ang pagkondena sa Hamas. Suportado naman ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo ang ceasefire. Git niya, matagal na dapat nagkaroon ng tigil putukan para na rin sa kapakanan ng mga naiipit na sibilyan. Gumuho ang isang malaking tulay sa Baltimore, Maryland sa Amerika matapos masalpok ng barko. Sa live stream video kanina madaling araw, makikita ang parating na cargo vessel. Nagdire-diretso yan hanggang sa bumangga sa tulay. May sumiklab pang apoy sa Baltimore Key Bridge bago ito bumagsak sa ilog. Kasamang nahulog ang mga dumarang sasakyan sa tulay. Mahigit 20 ang nirescue. Pahirapan ang pagsagip dahil malamig ang panahon kaya mababa ang visibility. Iniimbestigahan pa kung bakit bumangga ang barko sa tulay. Inaalam naman ng Department of Foreign Affairs kung may Pilipinong nadamay sa insidente. Posibleng tumaas pa ang tsansa na makaranas ng La Nina ang bansa pagsapit ng Hunyo. Pero sa ngayon, asahan daw ang mas matinding epekto ng El Nino sa bansa sa mga susunod na buwan. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Bitak-bitak ang lupa at hindi na mapakinabangan ang fish pond na ito sa Tansa, Cavite. Enero pa ito natuyo, bunsod ng El Nino. Ang pinsalang yan ng El Nino sa iba't ibang mga probinsya, malayo pang matapos. Lalo titini pa ang epekto ng El Nino pagsapit ng Abril. Sabi ni DOST Secretary Renato Solidum, umaabot na sa 67 probinsya ang nakararanas ng mas mababa sa normal na level ng ulan. Pagdating ng Abril, aabot na raw sa 72 probinsya ang may drought at dry spell. The implication is that we will still have the same preparedness even though it's drought or dry spell. There's still lack of water. And so the lack of water will be the main factor for the different responses of both local government and the public. Sabi ni Solidum, mas magiging kritikal ang buwan ng Mayo dahil pihadong mas mababa na ang water level sa mga dam. Kaya malaking tulong daw ang paglalagay ng deep well o balon para sa mga piling lugar lang. Iniingatan din natin na gumamit ng deep well kasi kapag sobrang gamit ng tubig, may epekto sa ground. Sa ngayon, wala pang kakulangan ng pagkain na dulot ng El Nino. Pero aminado ang National Irrigation Administration na may 1% pa ng agriculture land sa bansa ang hindi mabigyan ng patubig. Kaya malaking tulong umano ang gusto ni Pangulong Bongbong Marcos na magtayo ng mas maraming high dams bago matapos ang kanyang termino. Number 1, flood control siya. Pangalawa ay irrigation. Meron po siyang hydropower din, merong aquaculture, merong bulk water, and yung mabuong lake doon, pwede ring floating solar,
weathering tourism. Oras na malampasan natin ang tindi ng tagtuyot sa Mayo, nagbabanta naman ang magkakasunod na hagupit ng bagyo sa huling bahagi ng taon. Pagdating daw kasi ng Hunyo, tataas sa 62% ang tsansa na maranasan ng bansa ang La Nina. Lagi pong may possibility na may mga bagyo na mapaminsala. So not only in terms of malakas yung hangin na dulot nito or possible po yung medyo maraming ulan. 13 hanggang 16 na bagyo ang tinatayang tatama ng bansa ngayong taon. Mas mababa ito kumpara sa average na hanggang 20 bagyo kada taon. Pero ito ay dahil umano sa huling bahagi lamang ng taong ito, hahagupit ang bagyo dahil sa epekto ng El Nino sa unang bahagi ng taon. Pinulong na rin kanina ni Pangulong Marcos ang mga ahensya para sa monitoring ng weather phenomena at kahandaan para rito. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Hindi inaalis ng Pag-asa ang posibilidad na pumalo sa 50 degrees Celsius ang heat index o init na dama ng tao ngayong tag-init. Paliwanag ng Pag-asa, karaniwan tuwing dry season na nakapagtala ng mataas na antas ng temperatura, kaya malaki rin ang tsansang sumipa ang heat index. Kahapon nga lang, 5 lugar ang nakapagtala ng danger level na heat index. Kabilang dyan ang Science Garden sa Quezon City. Ibig sabihin nito, malaki ang tsansa ng heat stroke o exhaustion. Sa taya ng Weather Bureau, posible pumalo sa danger level na 42 hanggang 43 degrees Celsius ang heat index sa 4 na lugar bukas. Mga kapatid, kailangan ng tubig at malamig na yelong pampapresko kapag nakakaramdam na tayo ng init. At ngayong tumitindi ang tag-init, alamin po natin, ano ba ang limit para masabi nating sobra-sobra na ang init? Sa maraming medical studies, sapat na para tayo'y mabalisa kapag ang paligid ay umaabot na sa pagitan ng 104 at 122 degrees Fahrenheit o 40 hanggang 50 degrees Celsius. Sa ganito pong init, maluluto na ang ibibilad mong itlog sa kawali ng hanggang kalahating oras. Dito po sa Pilipinas, sabi ng Pag-asa, madalas na ang pinakamainit na lugar ay naitatala sa Tuguegarao City. Madalas na pumapalo ang init doon ng hanggang 39 degrees Celsius o higit pa. Sa buong mundo, sinasabing ang Death Valley sa California ang maituturing na hottest place on Earth. Ang init po dito, sumampa na ng 56.7 degrees Celsius na naitala noong July 10, 1913. Abay, napakainit po niya. Sa ngayon, kahit saan, nararamdaman na rin natin ang di pangkaraniwang alinsangan. At ang paalala po ng mga eksperto, stay hydrated at ingatan natin ang ating mga sarili. Pero bukod po dito, dapat ding tandaan na ang tumitinding init ng panahon ay dulot ng mapanganib na climate change. Kaya naman ang kampanya ng marami, tulad ng K-Alaman, ang malasakit sa kalikasan ay K-Yamanan. K-Okay. Susunod, 10 taong gulang na babae sa Palawan patay matapos kapitan ng jellyfish. Mga kabataan sa Pag-asa Island desididong magtapos ng pag-aaral sa kabila ng tensyon ng Pilipinas at China. At kilalanin ang mga babaeng motorcycle rider na breaking the stereotype sa kalsada. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Sugatan na ang isang estudyante matapos mahulog mula sa sinakyang sidecar ng e-bike sa Cebu City. Nahulog na, nagulungan pa ang bata. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. Biyernes ng tanghali nang masapol sa CCTV ang e-bike na yan na sakay ang di bababa sa 4 na estudyante sa Cebu City. Binabagtas ng e-bike ang intersection sa may barangay road. Sa gitna ng biyahe, biglang umiwas ang e-bike sa kasabay ng motorsiklo. Pero pagkabig ng rider, biglang nahulog ang isang pasahero estudyante. Nahulog na, nagulungan pa ng e-bike ang babae.
blessing in disguise na hindi na tamaan yung bata doon sa gulong kasi ulit-ulit kung tiningnan yung video, yung backpack ng bata yung nadaanan. Mabuti na lang at walang kasunod na sasakyan ng e-bike. Agad namang nakatayo ang bata na sinakluluhan ng mga kapwa estudyante at residente. Nilapatan din ng mga taga-barangay ang bata na nagtamo ng mga galo sa katawan. Nangako ang driver ng e-bike na sasagutin ang pagpapagamot ng estudyante kung kinakailangan. Sa investigasyon naman ng Cebu City Transportation Office, overloaded umano ang e-bike. 2 pasahero lang kasi ang pwede itong isakay ng maayos at komportable. Ipapatawag nila ang e-bike driver at titingnan kung may permit ba ito para makabiyahe. We will impose sanction by impounding the vehicle, the e-bike. No? To set an example na kailangan we have to control as to the capacity of the e-bikes. Kasi hindi mangyari yon kung seated yung mga passengers. Dahil sa sunod-sunod na aksidente sa daan at kinasasangkutan ng mga e-bike sa Cebu City, limitado lang sa mga eskinita at barangay road ang mga e-bike sa lungsod. Nagbabalita mula sa Frontline, Jan Arua, News 5. Para sa lahat ng nagbabalak mag-beach ngayong tag-init, magdoble ingat po tayo. Sa Araceli, Palawan, nasawi ang 10 taong gulang na babae nang makapitan ng jellyfish o dikya habang naliligo sa dagat. Halos kulay ube ng braso at kamay ng biktima dahil sa laso ng dikyang tumapit sa kanya nung linggo. Sinubukan pa raw isalba ng mga otoridad ang bata pero agad siyang binawian ng buhay. Ayon sa Araceli Rural Health Unit, nagkaroon ng severe allergic reaction ang biktima. Unang kaso raw yan ng jellyfish sting sa lugar ngayong taon. Nakikipagtulungan naman ang health unit sa barangay para matiyak na hindi na ito mauulit. Paalala ng mga eksperto, kapag mainit ang panahon, mas aktibo ang mga dikya. Panahon din daw ito ng kanilang pagpaparami. Bumuelta ang abogado ni dating Congressman Arnie Teves Jr. sa Department of Justice. Sa isang statement, sinabi ni Attorney Ferdinand Topacio na hindi nag-iisip si DOJ spokesperson Attorney Miko Clavano sa kanyang pahayag. Kasunod ito nang sinabi ni Clavano na hindi kikilalanin ng Pilipinas ang paghingi ng kampo ni Teves ng tulong sa United Nations Human Rights Council. Git din ni Topacio, hindi si Clavano o ang DOJ kundi ang UNCHR ang magdedesisyon kung tatanggapin ang kaso ni Teves. Dapat din daw mag-ingat si Clavano lalo't kinatawan siya ng isang malaking ahensya. Huwag din siyang maglabas ng mga quote-unquote mema na statement. Wala pang sagot dyan si spokesperson Clavano. Pero nauna na niyang iginiit na mananagot si Teves sa mga isinampang kaso sa kanya. Naaresto noong nakaraang linggo si Teves sa Timor-Leste. Susunod, mga estudyante sa Batangas kanya-kanyang pakulo sa kanilang anti-cheating hack. At JK Labajo trending online nang hindi niya iwan sa ere ang umiyak na sanggol sa kanyang concert. Tuloy-tuloy pa ang magkabuluhang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, ingat-ingat po sa pag-order online para hindi mabudol. Ang isang lalaki sa Baguio, 3 araw hinintay ang order niyang set ng microphone. Pero laking dismaya niya sa kanyang natanggap. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. March 18 nang umorder si Daryl ng isang set ng microphone at portable speaker sa isang online shopping platform. Nagkakahalaga yan ng higit 7,000 pesos na agad niya ring binayaran online. 3 araw ang lumipas, dumating ang order niya. Nakunan pa sa CCTV ng kanilang opisina ang pagtanggap niya ng package mula sa rider. Pero pagbukas ng parcel, ang inaasahan niyang microphone set, isang pirasong gintong tornilyo pala ang laman. Actually, dumating siya with another item. So, since maliit siya, hindi ko na siya chinek. Akala ko freebie lang siya. Nung aking i-check, ito pala yung item na inaatay kong matagal na. Pero bakit ang liit lang? So, when I opened it up, screw. Nakakadismaya raw talaga. Kaya agad niya itong nireport sa seller. Ang sabi po ng seller is that hindi po yan yung item na pinadala namin sa inyo at we have evidence to show that.
Ang nakakapagtaka, sa packaging ng tornilyo, tama naman ang nakalagay na description sa order. Nag-request na lang ng refund si Daryl sa seller. Sinumite niya ang kopya ng CCTV sa online shopping platform. Ibinalik naman agad ng seller ang higit 7,000 pesos na ibinayad ni Daryl. Ipinambili niya ito ng parehong microphone set sa isa pang online shop. Pero dahil sa nangyari, COD o cash on delivery na lang daw muna ang pipiliin niyang payment option para masuri pa ang parcel bago bayaran. Iniimbestigahan na ng shopping platform kung sa sorting facility o baka sa delivery hub na palitan ang laman ng parcel. May sarili na ring investigasyon ang Department of Trade and Industry sa insidente. Payo ng ahensya sa mga customer. Gamitin natin yung mga apps or platforms na mayroong security features. Kung kailangan po nating tanungin kung mayroong business permit, may resibo, yung ating kaya nilang mag-issue ng resibo, yung ating mga katransact, the better po. Isumbong din daw sa kanila kung tumaging mag-refund ang seller o palitan ang maling produkto. Pati na rin kung kulang o sira ang parcel ng i-deliver. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Punong-puno ng pag-asa ang mga residente ng Pag-asa Island sa gitna ng tensyon ng Pilipinas at China. Ang mga kabataan doon, desididong makapagtapos ng pag-aaral. Nasa Frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Pag-asa, isang salitang may malalim na kahulugan, lalo na sa News 5. Mga kapatid, ngayong Women's Month, nakakwentuhan ko ang mga kababaihan na nagpapakita ng kakaibang angas sa pagsakay ng mga motorsiklo. Samahan niyo ako at kilalanin ang Dalitas Manila. Mga kapatid, kahit sa kalsada naman ata ngayon, nakakakita tayo ng mga motorsiklo. Pero usually, ang mga kalalakihan ng mga maarangkada. Pero wait lang, hindi natin madedenay ang galing ng Pinay. Humaharurot na rin sila. At dahil National Women's Month ngayon, kilalanin natin yung mga miyembro ng Dalitas Manila. Good evening. Women who break the stereotype dahil ang dating macho motorcycle riding binasag ng astig na Manila chapter ng Dalitas na originally based sa United States. Mula pa noong 2016, meron ng more or less 20 members ang Dalitas Manila ngayon. At dahil male-dominated ang larangan ng pagmumotorsiklo sa bansa,
Layunin ng grupo na i-promote ang safe riding at maging safe space para sa mga kababaihang mahilig din magmotor. It's the safety factor that we take very seriously, especially on Manila roads. It can get very discouraging and it can get very intimidating and it can cost you your life. Gusto rin kasi ng Dalitas Manila na burahin ang diskriminasyong nararanasan ng ibang lady riders sa kalsada. Many women are undermined when it comes to their riding skills. And there's like a pros to that and a con. So the pros are, for example, the other guys that you're riding with take more care of you. Yes. They take better care of you. And the con to that is that, you know, they also don't want to ride with you. Okay. Because they feel like you might not be able to keep up when it comes to speed. Pero hindi mapipigilan ng kahit anong balakid ang kagustuhan ng mga female riders na ito na bigyan ng sariling flavor ang angas nilang mga motor. Bukod sa regular rides na isinasagawa ng grupo, mayroon din silang ibang activities gaya ng group rides at mga training para sa mga miyembro ng Dalitas Manila. On a monthly basis, every once in a while, I would actually send out ride notifications, bat signal levels, the joke lang sa group chat groups. Then. And I would say, okay, today's ride will be within the city just for us to have more quality time, mag-chat and whatnot. In fact, Litas recently just concluded a safety rider training for all women. For all women. So we're training them how to ride. We're part of that training group that helps them out in learning how to ride big bikes from zero experience. Oh, nakita nyo na. Iba talaga ang tapang at galing ng kababaihan. At kahit anong sport pa yan, naabante ang Pinay. Happy National Women's Month mga kapatid. It's your sports tito Mikey Reyes. Peace and love. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Pinupusuan ngayon ang pagiging extra concerned ni senior high star JK Labajo nang may isang fan na nagdala ng sanggol sa kanyang concert. 2 months pa lang maaga, wag. Wala bang earmuff si Bebe? Umiiyak na si Bebe, okay lang ba yan? Umiiyak. Kawawa naman yung bata. Ganyan na lang ang pag-aalala ni JK nang makita niya ang umiiyak na 2 buwang gulang na bata sa audience. Saglit niya itong kinuha para patahanin. Dali-dali niya ring tinawag ang staff ng concert para humanap sana ng earplugs para sa baby. Sabi pa ni JK, sensitive sa may ingay ang mga batang edad 1 pababa. Nagpasalamat naman siya sa magulang ng bata sa suporta sa kanya pero pahabol niyang paalala, alagaan lang ang bata. At ito po, viral ang mga estudyante na nakasuot ng iba't ibang disenyo ng anti-cheating hat para sa kanilang exam. Iba yan. Todo effort ang mga estudyante para sa kanilang bonggang headgear. Layon daw nito na maiwasan ang pangungopya sa exam. Naaliw ang marami sa kakaibang gimmick ng mga estudyante ng BS Agriculture sa Batangas State University, Lobo Campus habang nag-e-exam. Look at that. Mayroong nakasuot ng headgear na chainsaw, bibe, gulayan, bundok at mga ibon. At may ilan pang dinala ang kanilang kaldero. Ayon sa kanilang lecturer na si Angelo Ebora, abay hindi required ang paggawa ng mga bagong o bonggang anti-cheating hat. Pero nagulat siya sa effort ng mga estudyante para rito. Paalala lang din ito sa mga estudyante na mas masarap sa pakiramdam ang makapasa ng walang pandaraya. Bilang reward, nakakuha naman sila ng dagdag 5 points sa exam. Perfect yan. Ano pagawain mo, Tito Mikey? Diskarte na lang. Diskarte. Pero ang creative nila, may mga naka-helmet, may Angry Bird pa. Angry Bird. Tsaka buti binigyan sila extra points kasi, di ba? Effort. Deserve naman effort. Pero siguro mas relaxing na nag-e-exam. Parang medyo at least, di ba? Hindi masyadong stressful. Sana nakapasa po kayong lahat. Yun yung nagpapasa sa kanila. Pag-ata. O kasi sayang naman yung anti-cheating hat kung babagsak. At yan po mga balita at impormasyong dapat nyong malaman sa araw na ito. Mga balita para sa mga may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas.